Hello po, good afternoon po. A warm greetings about sa atin. Good evening, good afternoon po sa iba't ibang mundo, sa ibang bansa man ay. We know the Lord is always here and sinasamahan tayo. He is always in control. And now, to start our second Sunday online worship service, ay tuloy nga we find strength in the Lord. And samahan niyo po ako upang basahin ang kanyang salita. Ayan. Sige po, ating pong bukasan ng ating mga Biblia sa Psalms 91, verses 1 to 6. Basahin ko po. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. He will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and buckler. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in darkness, nor the destruction that wastes at the day. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Lord, we thank you for this day, for this afternoon, to your word. Salamat, Lord. Ginagabay na ko, Panginoon. Guide us to your day, our service, even, Lord, the sharing of your gospel. Patuloy ng samahan mo, Lord, ng bawat sa. May we meditate it always, Panginoon, are in our hearts, in our minds, O God, Panginoon. At alam ko, Lord, the success of this is always to give you, Lord. Thank you very much, O God, to all the praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay naka-enhanced community quarantine, ngunit hindi po tayo mapipigilan ng lahat ng anong circumstances ay tayo po ay mapalad po tayo dahil makapagpupuri, makasasamba tayo sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng ating pag-aawitan. Kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa, tayo pong sabay-sabay na umawit, magpuri, sumamba sa ating iisang Diyos na buhay. Amen po. Sige po, samahan niyo po ako, sabayan niyo po ako sa pag-awit, magpupuri sa ating Panginoon. Let us declare, siya ang ating Diyos na hindi matitiba, bato hindi matitiba.
maraming salamat, Panginoong Jesus, sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin, ang patuloy na paggabay mo po sa amin. Maraming salamat po, O God. Even though, O God, ay dito kami sa tahanan, Lord, patuloy mo pong pinapayapa yung aming puso at isipan, Lord. Nawa po maluwalhati ka sa aming pag-aawitan. May we declare ang awiting ito, ikaw ang Diyos. Kapag puno ng katanungan, natatakot na babalisa, Jesus
Good morning po. Tayo po ngayon ay nagkakatipon upang sumamba sa ating Panginoon. Ngunit ang pagtitipon natin, hindi katulad ng nakagawian natin sapagkat ang pagtitipon natin tayo ay nasa iba't ibang lugar. Pero ganun pa man, kung saan dalawa o tatlo nagkakatipon, though hindi tayo physically, pero yung diwa natin, yung puso natin ay nakatuon sa ating Panginoon. Alam natin, siya ay nasa kalagitnaan natin. So sa pagkakataon pong ito ay patuloy po tayong magpapahayag ng ating pagsamba. Manalangin po muna tayo. O Diyos na aming Panginoon, ang tunay na nagbibigay ng seguridad sa aming buhay. Kami po ay lumalapit sa iyo. Tulungan mo po kami na maunawaan ang iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, ang mga katotohanan na may kinalaman sa walang hanggan ay tunay nga po na maunawaan namin. Ito po ang aming magbigay sa amin ng direksyon, magbigay sa amin ng kapanatagan. Dahil alam namin na ang mga salita mo, ito po ay totoo. Muli, Panginoon, tinitiwala namin ang pag-aaral namin ng iyong salita sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ito pong buwan na ito, nabalitaan po natin, Italy is locked down. China is locked down. And then Metro Manila is locked down. Although hindi po ginamit sa atin yan. Ang binanggit po ay enhanced community quarantine. Ngunit ganun pa man, ito po ay meron ding parehas na epekto sapagkat nilimitahan po ang paggalaw ng mga tao, yung pagta-travel ng mga tao. At tanong dahilan? Dahil po sa coronavirus o tinawag natin itong COVID-19. At ito pong virus na to ay napakalaki ng epekto sa buong mundo. At marami nga po ang natatakot, nangangamba, hindi alam kung ano ang gagawin sa mga panahong ito. Pero alam niyo po, meron po tayong pwedeng maging sandigan. Meron po tayong pwedeng lapitan. Kaya nga po sa mga pagkakataong ito, kita po natin na hindi yung kakayanan ng tao ang talagang lubos na maaasahan natin. Kaya po ang ating presidente, siya po ay nagpahayag. Sabi niya gano'n, you build a chapel in your own house and pray there. So, sa pagkakataong ito, makikita po natin na napakahalaga na ang pagtitipon natin sa bawat tahanan, makakatulong po tayo kung tayo ay mananatili sa ating tahanan. At bagamat tayo nananatili sa tahanan, nandoon po ang ating ibibigay na pagsamba sa Diyos. Sabi pa nga po, with church doors closed across the world, it's the time for us to show that the church has never been about the building. We are the church. Ngayon po, tayo po ay nagkakatipon at hindi tayo nakadepende sa building. Kundi ang pagtitipon natin ay sa ngalan ng ating Panginoon. So, tingnan natin itong Psalms 91. So, itong Psalms 91, binigyan ko po ng titulo na Security in Times of Calamity. Meron ba tayong pag-asa? No, ang Italy po, nakakatakot yung nangyari sa kanila. At may nabasa ako kanina sa Facebook, para bang sumusuko na sila, hindi na nila alam kung anong gagawin. Tayo kayang dito sa Pilipinas, aabot sa ganong kalagayan. Huwag tayong mangamba. Dahil kung magkakaisa-isa tayo sa tulong ng Panginoon, alam ko, malalagpasan natin itong kalamidad na ito. Because there is security in times of calamities. So,
tingnan natin ano ba yung sinasabi nitong Psalms 91. So para po mas maunawaan natin yan, ito daw po kasi Psalms 91 nakakabit sa Psalms 90. At tingnan natin ano yung background ng Psalms 91. So sa Psalms 90, makikita natin yung unang hanay sa verse 1 to 5. Ito po yung makikita natin sa verse 2 and 3. Bago nilikha ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos. Mula sa walang hanggan, hanggang sa walang hanggan, iyong ibinalik ang tao sa alabok. So sa talata pong ito, makikita natin na ang sumulat nitong aklat ng awit ay nagpapahayag ng pagkilala sa Diyos bilang pinanggalingan ng buhay. God as author of life. But at the same time, ito pong Diyos na to, siya rin yung pwedeng bumawi doon sa buhay. So, yan po yung konteksto. Sa verses 6 to 12 ng Psalms 90, ito naman po yung mababasa natin sa verse 9 and 10. No? So, yung verses 6 to 12, yan po yung panibagong hati sa Psalms 90, pero ito po yung takbo ng pananaw nila. Sabi sa verse 9, sapagkat sa ilalim ng iyong puot, lahat ng aming araw ay lumilipas na gaya ng buntong hininga. Ang aming mga taon ay nagwawakas. So dito binigyan ng emphasis. Ni-recognize nila yung puot ng Diyos. At ano nangyari? Dahil nagalit ang Diyos sa pagrebelde ng tao. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon. O kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit, ang haba na nun, 70, 80 years. Ngunit, ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito'y madaling lumipas at kami ay nawawala. So, umikli ang buhay ng tao dahil na ang Panginoon ay nagpahayag ng kanyang puot. So yung buhay ng tao dito sa lupa, umikli. Tatandaan niyo po sa Genesis, no? Kita natin na ang buhay ng tao, ilang daan ang taon na inaabot. Pero nung nagpahayag ng puot ang ating Diyos, umikli ang buhay ng sangkatauhan. So tinitingnan ng Psalms 91, yung sumulat ng Psalms 91 na ang Diyos nagpahayag ng kanyang puot at umikli ang buhay ng tao. Sa verse 13 to 17, yun po yung huling hanay ng Psalms 90. Makikita po natin ang mga pananalitang ito. Sabi sa verse 12, kaya't turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Manumbalik ka, O Panginoon, hanggang kailan pa sa iyong mga lingkod ay mahabag ka. So, mula po sa talatang ito, makikita po natin na yung mga tao, pinahalagahan niya yung buhay niya. Pero ganun pa man, bagamat siya naging responsable sa buhay niya, nandoon yung paglapit niya sa Diyos. Tumatawag siya sa Diyos. Nananalangin siya sa Diyos. Sapagkat na-realize itong mga mananampalatayang ito na matapat sa Panginoon, na-realize nila, oo, galit ang Diyos. Nagagalit ang Diyos dahil sa kasamaan ng sangkatauhan. Pero hindi malayo ang Diyos. Pwede tayong lumapit sa Kanya. So, yun po yung background itong Psalms 91. Meron tayong pwedeng asahan sa panahon ng mga kalamidad. So, paano natin siya maaasahan? Tingnan po natin. So, ang Psalms 91 po, nakita ko na ito ay binubuo ng 3 bahagi. So, ang una, declaration of psalmist. No, makikita natin sa verse 2, I will say to the Lord. No, kita po natin dyan na direkta na tumatawag itong psalmist sa ating Panginoon. Sa verses 1 and 2 po yan. Sa verses 3 to 13, makikita natin na yung tono o yung
mga pananalita, para bang may kausap itong nagsusulat at marahil yun yung isang tao ng Diyos, no? Yung saserdote. At dito nagbigay ng direksyon itong saserdote. Sa verse 9 makikita natin, sabing ganun ng saserdote, because you have made the Lord. No, again, ina-appreciate, ina-affirm nitong place na itong psalmist na to, tama ang ginagawa niya na pagtitiwala sa Panginoon. At yung ikatlong bahagi, dito, si Yahweh ang nagsalita. So, hindi lang priest ang nagbigay ng affirmation, kundi si Yahweh mismo. At dito makikita natin yung dedication ni Yahweh sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Sabi nga sa verse 14, because He hold fast to me. No? Yan po yung mga pananalita ni Yahweh. So, yung Kanyang tinatawagan, inaffirm ng priest, and then, ang Panginoon mismo nangusap sa mga pagkakataong ito. So, paano ba natin mawawanasan ng Diyos sa panahon ng mga kalamidad at mga mapanganib na mga sitwasyon? Ang verse 1 po nitong aklat na ito ay nagpapakita ng God's directive. No, ang presidente po natin, maraming directives na binababa at pagka sinabi niya, dapat sumunod yung mga tao at dapat mangyari yon. Ang Diyos po ganun din. Itong mundong nilikha niya, sinabi niya kung paano niya patatakbuhin. Paano ba, ano ang dapat gawin. So yun po ay directives, no? Mga decree. At ang Panginoon, dito po yung psalmist, inalala niya, ano ba ang directives ng Diyos. So sa verse 1, makikita natin yung ano bang dapat gawin. Sabi nga, he who dwells in the shelter of the Most High. And then, anong gagawin ng Panginoon kapag ginawa yan ng matapat niyang mga lingkod? Will abide in the shadow of the Almighty. Yun yung pangako. So, makikita natin dito yung kilos ng Diyos. At makakatiyak ba tayo sa kaligtasan? Sa mga pananalita nitong psalmist, binanggit niya kung sino ang Diyos. Una, sinabi niya, the Most High. Nung panahon na yun, maraming mga Diyos-Diyosan. No, kung tutuusin, yung mga Israelita, sila lang ang sumasamba kay Yahweh. Sa tunay na Diyos, yung kalapit nilang mga tribo, mga bansa, ibang Diyos ang kinikilala. Pero bagamat maraming Diyos, no, may Diyos ng kabundukan, Diyos ng kapatagan, Diyos, ito pong mga Israelita, sabi niya, ang Diyos namin, siya yung Diyos ng mga Diyos-Diyosan, the Most High. And then, kung ang usapin naman, yung kakayanan, sabi nitong psalmist, siya ang makapangyarihan sa lahat, Almighty. Kasi yung mga Diyos-Diyosan nun, kung ano ang kailangan nila, limbawa, kailangan nila ng harvest, so yung Diyos ng kabukiran, lalapitan nila. Kailangan nilang ng safety sa paglalakbay. So may ibang Diyos na naman silang lalapitan. Pero ito, ang kapahayagan niya, yung isang Diyos, siya ang makapangyarihan sa lahat. So kita natin dito na yung pagtitiwala ng psalmist na talagang kinikilala niya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamataas sa lahat. At kung may buhay na Diyos, yun po yung pinapahayag nitong psalmist. Yun yung Diyos na tinatawagan niya. Kaya nga napakahalaga na pagkatiwalaan natin ang Diyos. Sabi nga sa isang quotation, those who leave everything in God's hand will eventually see God's hand in everything. Gusto mo bang makita ang Diyos na kumikilos sa buhay mo? Pagkatiwalaan mo siya. At tingnan po natin yung progreso ng mga pananalita dito sa Psalms 91. So, ito yung personal declaration ng psalmist. Ano sinabi niya? I will say to the Lord. Ito pong pananalitang ito ay may pagkilala sa Diyos bilang malapit na Diyos.
Kasi yung salita pong Lord o yung original language po niyan ay Yahweh. Ang Diyos po na si Yahweh, hindi po tao ang nagbansag sa kanya ng pangalan na yan, kundi itong Yahweh, pangalan na ang Diyos mismo ang nagsabi. Ang Diyos mismo, nung nagpakilala siya, ito yung sinabi niya, Yahweh, YHWH, no, sa mga letra natin. Ibig sabihin, yung Diyos na sinasamba ay hindi inimbento ng tao o imahinasyon ng tao, kundi siya ay Diyos na nandyan na, wala pa yung mga tao. Kaya andun yung pagkilala sa kapangyarihan, andun yung pagkilala sa kaunungan, andun yung pagkilala sa Diyos na malapit, nagmamahal, kumakalinga. So, yung salitang yan ay pagtawag na may paggalang at pagkilala sa Diyos. Kaya I will say to the Lord. Kaya nga dahil siya ay Lord, sabi nila ng psalmist, my refuge and my fortress. No, refuge, ibig sabihin, matibay. Siya ay may kaligtasan tayo, pwede tayong maging safe. And then fortress, ibig sabihin, siya ay hindi lang tayo ililigtas, kundi matibay na tagapagligtas. Naalala ko nga po, nung pumutok itong, o nagbadya ng pagputok, itong bulkang Taal. No, marami po dyan, nung nagkaroon ng malakas na pagyanig, pagsabog ng ash, marami po dyan nag-evacuate. Naikwento po sa akin, mayroong grupo ng mga tao pumunta sa isang lugar at yun ang naging refuge nila. Pero kamukat-mukat yung lugar na yun, napansin nila, nabibiyak yung lupa. No, may lumalabas na tubig. And then, ramdam na ramdam pa rin nila yung uga. Kaya dumating yung time, yung refuge place nilang pinuntahan, iniwan nila, pumunta sila sa mas ligtas na lugar. So, merong refuge pero hindi matatag. Ang Panginoon po, hindi lang po siya, hindi ka lang niya ililigtas, kundi yung kaligtasan kaya niyang gawin, ito ay matatag. Kaya sabi diyan, my refuge and my fortress. Kaya sabi, my God in whom I trust. Mga kapatid, sabi nga pong ganun, the coronavirus has shut down about everything except, ano yung hindi kayang patigilin ng coronavirus? The power of God. No? So, walk by faith. Yan po ang encouragement na maganda, na dapat gawin nating mga mananampalataya. Lumakad tayo sa pananampalataya. At yan po ang ginagawa nitong psalmist. And then, dahil po ipinahayag niya yan, yung saserdote na alam yung kanyang kapahayagang ito yung sinabi. Binigyan siya ng direction. At ito pong direction na to ay hango sa mga pangako ng Diyos. At sabi pong ganun sa verse 3, for He will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. Yan hong mga bagay na nabanggit na yan po yung panganib na dumadating ng biglaan. Yung hindi mo inaasahan. No, biglang titigil yung takbo ng buhay mo, yung routine mo mababago. Tandaan po natin, bagamat may mga biglang panganib na dumadating, ang Diyos po, hindi siya nasusurprise. Hindi nasusurpresa ang Diyos. Kaya nga po, anuman yung mga biglang dumadating sa atin, hindi tayo nakahanda, pero tandaan natin, kung si Yahweh ang inaasahan natin, ligtas po tayo. Dahil ang ating Panginoon, kita na po niya yan. Hindi pa man dumadating, alam niya yung dapat nating gawin. Alam niya yung gagawin niya sa takbo ng mga pangyayaring yan. He will deliver you. And then, ang susunod, ang sabi pa nga, He will cover you with His pinions. Under His wings, you will find refuge. Dito po ang illustration naman, yung pakpak na nag-iingat sa mga inakay.
Nung bata po ako, naalala ko yung meron pong nag-aalaga po kasi ng manok si Lola. At meron pong mga inakay, no, yung mga sisiw. Pagka po yung mga inakay niya hahabulin ng aso, ang ginagawa po ng mga inakay, pumupunta dun sa nanay at yung inahing manok, tinatago sa ilalim ng pakpak niya yung mga inakay niya at dahil po doon, no, yung pong aso tumitigil na kasi hinahabol ng tuka nung nanay na manok yung aso kaya natatakot siya. No, andun yung pagtatanggol nung inahing manok. No, nagtatago lang sila sa ilalim nung pakpak ng kanilang nanay. At minsan pa, naalala ko yung isang kwento. No, mayroong isang taniman doon, isang lugar na sunog yung imbaka na lugar na storage place ata nila yun, nasunog. And then, nung natapos na yung sunog, yung may-ari, naghahanap siya ng mga bagay na pwedeng pakinabangan. Habang naglalakad siya, may narinig siya na tunog ng mga sisiw. Tweet. Andun yung mga sisiw na naririnig. Hinanap niya. Nakita niya yung isang manok, sunog ang katawan. Pero sa ilalim nung manok na yun na nasunog, yung mga sisiw, buhay. Kita niyo po doon yung pag-iingat. Ganon din po ang Panginoon. May panganib ba sa paligid natin? Hindi mo alam kasi hindi nakikita yung panganib na paparating yung virus. Pero naniniwala ka ba kaya ka ingatan ng Panginoon? At ganon po yung dinideclare nung psalmist. Kaya siyang ingatan ng Panginoon. At nakatitiyak siya sa pag-iingat ng Panginoon kasi alam niya ang Panginoon ay matapat. Sabi nga po niya, His faithfulness is a shield and a buckler. So kita po natin dito, no, na ang protection talaga ay kilos ng Diyos. Inisyatibo ng Diyos. Sabing ganon, He will deliver you. He will cover you. No, initiative ng Diyos yan eh. At maaasahan po natin siya. At sinabi rin dito, under His wings, His faithfulness is a shield and a buckler. So, yung katangian ng Diyos, yung kanyang, siya sa pagiging Diyos niya talagang gagawin niya ang lahat para protektahan yung mga taong siya ay inaasahan at pinagkakatiwalaan. Naalala ko yung isang quotation, sabing ganon, sa Romans 8:31, ito po ay isang paraphrase, no? As long as you know that God is for you, it doesn't matter who is against you. And then, isa pa, sabi ganon, worry fades away when we know our future is secure in God's hand. Hindi po ba? So, nakaninong kamay ba yung buhay mo? Nakaninong kamay ba yung iyong future? Kung kilala mo ang Diyos, you are safe, kapatid. Pero kung hindi mo kilala ang Panginoon, may oras pa para lumapit ka sa Kanya. Tingnan natin yung iba pang mga sinabi nitong priest patungkol sa takbo ng pangyayari. Sabi pong gano'n, nung priest, you will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in darkness, nor the destruction that wastes at noonday. So, binanggit dyan, night, day, darkness, noonday. Ibig sabihin, yung panganib, it can come anytime, anywhere. Pero ganun pa man, kung kilala mo ang Panginoon mo, sabi gano'n ng psalmist, you will not fear. Yun yung affirmation dito sa psalmist, you will not fear. Ano man ang mangyari. Bakit? Because faith sees the invisible, believes the unbelievable, and receives the impossible. Wow! And then, tignan pa po natin, alam niyo po, napakadelikado ng mga sitwasyon na pwedeng naranasan nitong mga taong ito.
no, yung nagsusulat nitong Book of Psalms. Meron silang gera, merong mga taguto, may mga salot na dumadating sa kanila. Talaga namang nagkakamatayan dahil dun sa mga panganib na yon. Kaya binanggit dito, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand. No, ganun po yung pwedeng mga nararanasan nila dahil dun sa mga kalamidad, mga nangyayaring iyon. At wala pong pinagkaiba sa mga nangyayari sa atin ngayon. Kung pupunta ka sa mga ospital, no, may senaryo kang makikita na talagang ang dami may sakit ngayon. No, ang dami nga pong mga ospital, yung malalaking ospital sa atin, ayaw nang tumanggap ng mga ibang pasyente dahil ang dami talagang casualties. At ito pong mga casualties na to, noon pong March 17, San Caterva po, yung mga ibinigay sa atin na mga numero ng naapektuhan itong virus. No, padami ng padami. At naging 307, ando yung 380, and then yung 380, pumalo sa 462 after a day. And then, nung next day, ito ay naging 552. And then, the other day, no, ito ay naging 636. At itong 636 lumobo pa, naging 707 yung total case. Kaya po yung iba talagang nangangamba eh. Nakakatakot po talaga. Pero ano pangako ng Panginoon? Ang pangako po ng Panginoon, but it will not come near you. No, yung katotohanan na sinasabi nitong priest doon sa psalmist, ito po yung sinasabi ng Panginoon. Kaya ba yung gawin ng Panginoon? Marami pong patotoo ang Biblia kung paanong kumilos ang Diyos. He saved Noah from the flood. He helped David from Goliath. No, si Goliath, 10 feet tall, pero natalo ni David. Protected Daniel from the lions and resurrected Lazarus. Take note, kamatayan na yung kay Lazarus. Tandaan po natin, we have the same God. Ganyan pa rin po yung Diyos natin, hindi nagbabago noon at magpakailanman. At tandaan po natin, you will only look with your eyes and see the recompense of the wicked. No, so, yung mga pangyayaring ito, bakit nagaganap? Bunga po ng kasalanan. Sapagkat may mas malalang panganib po na nag-aantay sa sangkatauhan. Bukod po dito sa panganib ng pagkakasakit. Ito po yung katotohanan. Life is short. Death is sure. Anong dahilan? Sin is the cause. Ang kasalanan po, wala pong mabuting may dudulot yan sa sangkatauhan. Kaya nga po, kung tayo patuloy na mamumuhay sa kasalanan, pinalalala lang natin ang ating kalagayan. Yung delikadong kalagayan po ay lumalala sa buhay natin. Yung kasalanan po, pwede pong mawala. May solusyon po dyan ng Diyos. Christ is the cure. Ang Panginoong Hesus po, kaya po siya naging tao. Bahagi po ng plano ng Diyos, yung pagliligtas. Ayaw niya na lahat ng tao mapunta sa impyerno, kaya nagligtas ang Diyos. At sa paanong paraan, ibinigay niya ang Panginoong Hesus Kristo. At ang Panginoong Hesus, siya'y namatay sa krus. Pero pagkaraan ng 3 araw, siya'y nabuhay na muli. Kaya napakaganda. Bagamat mayroong kapahamakan sa paligid natin, yung kaluluwa po natin pwedeng maligtas. Pwede ho tayong maging secure. Ano man yung mga salot na yan na nasa paligid, kaya tayong ingatan ng Panginoon. At yun ang sinasabi
nitong Psalm 91. At tuloy po natin yung sinasabi nitong praise sa psalmist. Because you have made the Lord your dwelling place, the Most High who is my refuge, no evil shall be allowed to befall you. Isang katiyakan po yan na sinasabi dito sa psalmist. No plague come near your tent. Wow. Ito pong tent na tinutukoy dito, ang tinutukoy po ay pamilya. So ang pagliligtas ng Panginoon ay hindi lang dun sa sumasampalataya sa Kanya na isang tao, kundi yung mga tao na nasa paligid niya naapektuhan ng kabutihan ng Panginoon. Ang tawag po dun, biyaya. So, kaya nga po manatili tayong matapat sa Panginoon. At yung mga tao sa paligid natin ay bahagian po natin sila ng salita ng Panginoon. At marahil dadating ang pagkakataon sa kanila na bubuksan ng Panginoon ang kanilang puso at isip at kikilalanin nila yung tunay na makapagliligtas sa kanila. So kaya po ang pangako dito ng Panginoon, no plague come near your tent. Family, collective ang ililigtas ng Panginoon. At paano po nangyayari yan? Paano po yan ginagawa ng Panginoon? Ipinaliwanag ito. Sabing ganon sa verse 11. For He will command His angels concerning you. Ito po, supernatural na tulong. Bakit? Kasi hindi tao yung tutulong, kundi ang Diyos uutusan niya yung mga anghel niya para ingatan yung nagtitiwala sa Kanya. Para ingatan yung mga mahal sa buhay nung nagtitiwala sa Kanya. Ganyan po yung pagtulong ng ating Panginoon. Anong gagawin nitong mga anghel? To guard you in all your ways. Ang security guard. Di po ba napapagod yan? Yung security guard, minsan inaantok nga, natutulog. Pero alam niyo po, napakaganda. Kasi itong tagapagbantay ng mga matapat sa Panginoon, hindi natutulog. Sila po'y palaging gising. At sasamahan niya yung mananampalataya sa lahat ng kanyang gawain. Di po ba? Napakagandang pangako. At panghawakan natin yung mga katotohanan na yan dahil sinabi mismo yan sa atin. On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. Grabe. Supernatural help. Sa mga panahong ito, we need a supernatural help. At nandito, sa Psalms 91, ganito pala ang bantay ng mga mananampalataya. Akala natin yung guardian angel sa baby lang, sa bata lang. Pero ang Bible po pinapakita sa atin na yung mga nagtiwala, nananampalataya sa Panginoon, nag-assign ang Panginoon ng angel. At hindi lang po angel ang kasama natin kung tutuusin, kundi ang Panginoon mismo nananahan sa atin. Ang Panginoon mismo nakakaulayaw natin. At yun po ang makikita natin sa ibang mga talata. At dahil po ang Panginoon ay kasama natin supernaturally, merong tulong tayong nararanasan. Sabing ganun itong place na to, you will tread on the lion and the adder, the young lion and the serpent, you will trample underfoot. So ito sasadyaing apakan, yung leon, sasadyaing apakan, yung ahas, pero hindi sila maapektuhan. Ito pong leon at ahas sa Biblia, ito po yung mga sinumpa ng mga uri ng hayop. Kaya nga po, nung inilalawan si Satanas, inilalawan siya sa unang Pedro or 1 Peter chapter 5 verse 8, inilalawan siya bilang leyong umaatungal. And then sa Revelation 20 verse 2, inilalawan si Satanas bilang serpent. So, ito pong leon, itong serpent na larawan ni Satanas, time will come
mawawalan ng autoridad sa mga mananampalataya. At ito'y naganap na. Tingnan natin, sa Roma 16, talatang 11 hanggang 20 ang sabing ganon. Ang iyong pagsunod ay naging bantog sa lahat ng mga tao. So dito, kita natin yung mananampalataya, matapat sa Panginoon. Sumusunod siya. Dahil sa pagsunod niya sa Panginoon, sa verse 20, ipinakita yung takbo ng mga pangyayari. Sabi ganon, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng iyong mga paa. So yung Diyos ng kapayapaan tinutukoy dyan, that is none other than Jesus Christ. Yung kamatayan ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, yun ang dumurog sa ulo ni Satanas. Yun ang nag-alis sa kapangyarihan ni Satanas sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya bilang mananampalataya, walang magagawa si Satanas sa buhay natin. Kung meron mang nangyayari sa ating hindi maganda, ito'y nasa kapahintulutan ng ating Panginoon. Si Yahweh po nagsalita. Sa mga sumusunod na talata, makikita natin bakit ligtas, bakit naiingatan tayo. Kasi ito yung dedication ni Yahweh sa mga mananampalataya na may kaugnayan sa Kanya. Sabi nga, because He hold fast to me in love, I will deliver him, I will protect him, because He knows my name. No, kita po natin dyan na yung mananampalataya talagang kumakapit sa Panginoon, nagtitiwala sa Panginoon. Pwedeng yung pakiramdam mo, iba yung sinasabi. Pero anong sinasabi ng salita ng Diyos? Yun po ang mas paniwalaan natin. Kasi mas totoo yung salita ng Diyos kaysa sa nakikita natin o sa nararamdaman natin. Panghawakan natin yun. At sabi nga, in love. Yan pong in love, again, ito'y paalala na mayroong covenant relationship itong mananampalatayang ito. Kaya tiyak ang pagliligtas ng Diyos. At bakit komportable, pwedeng maging komportable yung mananampalataya? Kasi kilala niya ang Panginoon. Alam niya kung ano ang pwede niyang asahan sa pangalan ng Panginoon. Because He knows my name. Yung pangalan po, yan po ay nagpapaalala sa atin o nagpapaalam sa atin kung paano natin pwedeng pagkatiwalaan ang ating Diyos. He is the mighty God. He is the everlasting Father. Ang dami pong pangalan na talaga namang the shepherd of my soul. Alpha and Omega. Napakarami po na pwede nating panghawakan. Napakaganda po na tayo ay lumakad ayon sa kanyang pamantayan. Nawa, mas makilala pa natin ang Panginoon. At kung paano natin siya nakikilala, yun ang panghawakan natin. Because the name of the Lord is a strong tower, the righteous run to it and safe, according to Proverbs 18, verse 10. No, I will deliver him. I will protect him. Dahil po may pagliligtas, anong gagawin natin? Dito po sa mga huling talata, sinabi po sa atin, when He calls to me, I will answer him. Take note, answered prayer. Kailangan nating tumawag sa Panginoon. Importante po yan. Minsan, na-rebuke ng Panginoon yung mga alagad niya. Dahil hindi kayo humihingi, hindi kayo tumatanggap. So, kailangan po nating manalangin. Tulad nga po nung sabi ni John Piper, no? God intends to use human prayers to accomplish His most ultimate and universal purposes. Ang panalangin po, hindi po yan nakapagbabago ng isip ng Diyos o hindi nakapagbabago ng plano ng Diyos. Hindi po ganun ang panalangin. Wala pong kapangyarihan ang panalangin. Pero ang panalangin po, bahagi ng plano ng Diyos. Sa pamamaraan ng Diyos upang isagawa ang plano at kalooban niya, gusto niya may nananalangin.
inutusan niya yung mga anak niya na manalangin. Kaya nga po, anumang ina-accomplish ng Panginoon sa ating kapaligiran, we have to pray. Kaya nga po, the prayer of a righteous man is powerful and effective. And then, tandaan din natin, sa pananalangin natin, ang pangako ng Panginoon, sasamahan niya tayo. I will be with him in trouble. And then, dahil nakasama natin siya, sabi, I will rescue him and honor him. At dahil andun yung pagliligtas ng Panginoon, ito po yung ibibigay niya. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Sa Psalms chapter 90, kita natin yung problema, dahil sa kasalanan, pinaikli ng Diyos yung buhay. Dahil sa galit ng Diyos, yung buhay natin, umiikli. Pero, dito po sa mga talatang ito, ang ibibigay ng Panginoon, it is a long life. At hindi lang long life, kundi satisfied life. Kasi kung dito sa lupa, humaba ang buhay mo, minsan ugod-ugod ka, minsan natatakot ka pa, may ayuma ka, kaya hindi rin masarap eh. Pero yung buhay na ibibigay ng Lord, magpasawalang hanggan and show him my salvation. Tandaan natin, a doctor can save your life, a lawyer can defend your life, a soldier can give you a peaceful life, but only God can give you an everlasting life. So in summary, kikita po natin dito yung declaration of the psalmist. Ito po ay nagpakita ng worship of God. And it gives him security. And then yung direction by priest. Sa ngayon po, wala na tayong priest na tao because we have the great high priest, si Jesus Christ. At ang great high priest natin, nagbibigay ng direction sa pamamagitan ng Word of God. At yung Word of God, pag sinunod natin yan, nilakawan natin yan, there will be safety. At ang pangatlo po, dito sa Psalms 91, we have the dedication of Yahweh to His faithful servants. At dito po, yung dedication na to, it talks about the work of God in the life of every believer. At dito po, masusumpungan natin yung salvation. Napakaganda, di po ba? Sa kasalukuyan, saan ka mas interesado? Interesado ka ba na malaman anong gagawin para maiwasan ang coronavirus? O ikaw ay interesado paano maliligtas ang iyong kaluluwa? Tulad po dito sa illustration na to, makikita po natin yung mga tao sa panahon natin ngayon, interesado sila sa practical na pamamaraan paano iiwasan yung coronavirus. Pero mayroong higit pa dyan na panganib na pwedeng dumating bukod sa virus. Naalala ko po yung sabi dito ni Steve Lawson, coronavirus can only cause the first death, which is physical death. But sin produces the second death, which is eternal death. Fear what is far greater. Saan ka mas takot? Nawa yung kaligtasan ng kaluluwa ang ayusin natin. May solusyon doon. Lumapit ka sa Panginoong Jesus. Kilalanin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa mga kumilala naman sa Panginoon, tandaan po natin, kung ikaw ay nabubuhay sa mundong ito na wala kang ibang pinagkakatiwalaan kundi ang Panginoon, you are secure. Sabi nga po ni R.C. Sproul, we are secure not because we hold tightly to Jesus, but because He holds tightly to us. Di po ba napakasarap na? Manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na muli ang mga salita mo ay nagpakita sa amin ng iyong mga pamantayan, ng iyong mga panukala, ng iyong mga pamamaraan
kung paano mo pinatatakbo ang mundong ito. At nakita po namin na ang nagtitiwala sa iyo ay hindi mo pinababayaan. Nakita po namin na ang mga panalangin namin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Nakita po namin, Panginoon, na ikaw lang ang tunay na maaasahan. Salamat po dahil ikaw ay matapat. Alam namin, makakapagpahinga kami at makakatulog kami ng masarap sa bawat araw, bagamat merong virus scare sa mga panahong ito dahil ikaw ang aming pinananahanan. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming tagapagtanggol. At nalalaman namin walang nagtiwala sa iyo na pinabayaan mo. Salamat, Panginoon, because you are the most holy God. You are the Almighty God, the Most High. Alam namin, ligtas kami. This is our prayer to you, Lord. At sino man po ang mga nakaranas na ng sakit at karamdaman ngayon, tulungan mo po siya na lumapit sa iyo, magtiwala sa iyo, Panginoon. At inihiling ko hindi lang kagalingan ng kanyang pisikal na katawan, kundi bigyan mo rin po siya ng kagalingan ng kanyang kaluluwa. Dalangin ko, Panginoon, na ang pag-asa na tingnan namin ay hindi sa kakayanan ng tao, kundi tingnan namin ang pag-asa na kaya mong ibigay dahil ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, sa iyo ang papuri at pasasalamat dahil kami ay ligtas sa panahon ng kapahamakan. Ito ang dalangin namin sa ngalan ng Panginoong Jesus. Lahat tayo magsabi na Amen. Amen. Hi mga ka-GCC! I hope we are blessed sa ating mga napakinggan today at nakapag-worship tayo sa Lord. Though we are limited sa ating mga church gathering sa ngayon dahil kailangan po nating manatili sa ating mga tahanan, we can still make this time more meaningful. Sa pamamagitan po yan ng pakikibahagi natin sa ating mga church gatherings na ginagawa natin sa ating mga tahanan. For announcements po, ito po ang ating mga weekly activities. Daily, meron po tayong family altar every 6 p.m. At ang ating prayer meeting po, every Wednesday pa rin, 6 p.m. That is our family prayer meeting. At meron din po tayong 9 o'clock prayer habit. Sa umaga po, 9 a.m. at sa gabi po ay 9 p.m. Meron din tayong D-group, online sharing. Makipag-coordinate po tayo sa ating mga DJ heads for that. Ini-encourage po namin ang bawat isa na makibahagi sa ating mga church activities. At nawa po, patuloy nating ma-maximize ang ating technology ngayon. And for this time po, let's close in prayer. Hallelujah, Father God in heaven, we thank you for this time, for this opportunity, and for this privilege, Panginoon, na nakapag-online worship service kami. Thank you, O Lord, sa technology, Panginoon, na meron kami upang magamit namin still, Panginoon, to worship you, to conduct our worship service. Salamat po sa mga tao na patuloy na ginagamit mo to serve you in this ministry, O Lord. Higit sa lahat, Panginoon, sa iyong salita na naibahagi po through our pastor. Thank you, O Lord, sa mga katotohanan na ibahagi sa amin at nawa po mabaon namin itong mga bagay na ito sa buong linggo pa na dadaan, Panginoon. At nawa maging encouragement ito sa bawat isa. Patuloy po naming i-meditate yun yung goodness at yung pagsama niyo po sa amin. Thank you for the wisdom and the guidance, O Lord. Nawa patuloy na sa buong linggo pa, Panginoon, patuloy ka naming maranasan. Salamat po, O Lord, sa lahat po ng blessing na aming naranasan, O Lord. Maging mas mapagpasalamat kami sa lahat ng situation na pinagdadaanan namin, Panginoon. Hindi man maganda, O Lord, ito, but may we grab this opportunity to really share the gospel sa mga tao po nasa paligid namin. Salamat, O Lord, for the blessings, Panginoon. Dalangin namin na ikaw pa rin yung patuloy na maluwalhati, ikaw pa rin yung patuloy na mapasalamatan, ikaw pa rin yung patuloy na mapapurihan, Panginoon. Gayun din, nagpapasalamat kami sa mga church activities na amin nagagawa tulad po ng family altar, O Lord, sa aming prayer meeting na nagagawa pa rin namin, sa kasama ang aming mga pamilya, O Lord. At nagagamit ito para makapag-share kami sa aming mga family. Even sa aming 9 o'clock prayer habit at mga D-group sharing, Panginoon. Salamat po for this opportunity, O Lord, to really glorify pa rin namin ang pangalan mo sa mga oras po na ito at sa buong linggo namin. Salamat po, Panginoon. Patuloy namin
pong ipinagkakatiwala ang buong linggo namin at ng araw na ito. Salamat po, Panginoon. We glorify you, we honor you, we exalt you, O Lord. We praise you. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For further announcements and updates, please follow our Facebook page at Gospel Coalition Church. Thank you for joining us in our online worship service, and we hope to see you next Sunday. God bless! GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.